Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating serye. Tama, legal, makadiyos. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakapamilyar na ugaling Pilipino, ang hiya. Sabi nila, ang hiya ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Pero paano kung ang hiya na ito ang pumipigil sa ating pagunlad? Bakit nga ba maraming Pilipino ang nahihiyang humiling, humingi, o kahit na maging matapang para ipaglaban ang kanilang mga pangarap? Ang hiya culture ay malalim na nakaugat sa ating lipunan. Mula pagkabata, tinuturuan tayong maging mahinhin, huwag maging pabigat at iwasang mapahiya ang ating pamilya. Maganda ang intensyon nito, pero kung minsan, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nananahimik na lang. Nahihiya tayong magtanong sa klase kahit hindi natin naiintindihan ang leksyon. Nahihiya tayong humingi ng promotion sa trabaho kahit alam nating karapat-dapat tayo. Nahihiya tayong tumanggi sa pakiusap ng iba kahit nahihirapan na tayo. Ang resulta? Maraming oportunidad ang nasasayang at maraming pangarap ang hindi natutupad. Isipin mo na lang, ilang beses ka na bang nagdalawang isip na kunin ang isang bagay dahil sa hiya? Halimbawa, sa isang handaan, may natirang isang pirasong lechon. Gusto mo sanang kumuha pero iniisip mo, naku, nakakahiya naman, baka sabihin nila patay gutom ako. O kaya sa trabaho, may ideya kang pwedeng makatulong sa kumpanya. Pero hindi mo sinabi dahil natatakot kang pagtawanan o isiping nagmamagaling ka. Ang sobrang pag-iisip sa sasabihin ng iba ay nagiging kadena na pumipigil sa atin. Pinipili nating manatili sa isang komportabling sulok kahit na ang kapalit nito ay ang ating sariling paglago. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Matthew 7:7, napakalinaw ng sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Hindi niya sinabing, mahiya kayo at baka sakaling mapansin kayo. Hindi! Ang utos ay maging aktibo, humingi, humanap, kumatok. Ito ay isang paanyaya na magkaroon ng tapang at pananampalataya na kapag tayo ay lumapit sa Diyos, siya ay handang tumugon. Ang prinsipyong ito ay hindi lang para sa ating spiritual na buhay, kundi maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ang Diyos mismo ay hinihikayat tayong lumapit sa Kanya ng walang hiya at may buong pagtitiwala, bakit hindi natin ito gawin sa ibang aspeto ng ating buhay? Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi pagpapakita ng tapang na aminin na hindi natin kaya ang lahat. Ang pagtatanong ay hindi kamangmangan, kundi isang hakbang patungo sa karunungan. At ang pag-agaw ng oportunidad ay hindi kasakiman, kundi pagpapahalaga sa mga biyayang ibinibigay sa atin. Hindi ko sinasabing dapat nating tanggalin ng tuluyan ang hiya. Ang hiya na pumipigil sa atin na gumawa ng masama ay mahalaga. Iyon ang tinatawag na sense of shame o konsensya. Pero ang hiya na pumipigil sa atin na abutin ang ating potensyal, iyan ang kailangan nating labanan. Paano? Magsimula tayo sa maliliit na bagay. Subukan mong magtanong sa isang meeting. Subukan mong humingi ng pabor sa isang kaibigan. Subukan mong sabihin ang iyong opinyon ng may paggalang. Sa bawat maliit na hakbang, unti-unti mong mapapalakas ang iyong kumpiyansa. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Ang pagiging matapang ay ang pagpapatuloy sa kabila ng takot at hiya. Tandaan natin ang turo sa Matthew 7:7. Kung nais natin ng pagbabago, kailangan nating kumilos. Huwag nating hayaang ang kultura ng hiya ang magdikta sa ating kinabukasan. Humingi tayo, humanap at kumatok. Dahil ang taong may lakas ng loob na lumapit at humiling ay siyang pinagpapala. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa susunod nating talakayan. Salamat sa panonood